Magandang araw, good day po sa ating mga ka-stroke. Ayan. For today's video ay tatalakayin po natin ang mga dapat iwasan para ma-stroke ang muli. So kung bago ka pa lang po sa akin channel, please subscribe. At inyo na rin i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. So intro muna tayo, let's go! Di na. Ang dami. May iwo. Kung mag-open sa kanya, disability. Number 1, ayan. Ulit-ulit ko naman ito sinasabi sa inyo. Yung umuupo ka ng matagal at tapos walang galaw. Ayan, iwasan po natin yan gawin. Na palagi tayo nakaupo tapos walang ginagawa. Hindi ka rin kumikibo. Ayan po ay delikado rin po yan sa mga kagaya natin na stroke. So mas makabubuti na ikaw ay gumagalaw. At mas maganda rin kung ikaw ay nagpapalipat-lipat ng pwesto para ngayon dugo ay nakakapag-circulate na maganda papunta sa puso at papunta sa utak. Ay kung yun nga mga taong hindi na-stroke, hindi kumikibo, hindi gumagalaw, nakaupo na matagal na inaabot ng 8 oras, ay malamang sa sila ay ma-stroke din. Dahil ang dugo mo ay hindi nakakapag-circulate tapos malapot pa ang dugo mo, ay maaaring ito ay magsanhi na magkaroon ka ulit ng blood clot at ikaw ay ma-stroke muli. So iwasan natin ang naka-stack ng matagal. Number 2, yan, mahalaga rin ang ingat tayo sa mga pinapasok sa ating katawan. Ayan. Hindi lahat ay pwede nating lamunin. Meron din tayong dapat iwasan kagaya ng mga matataas na kolesterol, kagaya ng mga taba, mga karne ng baboy. Ayan, taba ng baboy ay bawal po yan. Napakataas po ng kolesterol niyan. At saka yung matataas ang sugar at sobra sa kanin. So, iwasan din natin yon. Ingat tayo sa pagkain ng mga matatabang pagkain dahil yan ay talagang magkokos din yan sa atin ng mga maaaring tumaas ang iyong BP, ang iyong kolesterol, at yan ang magsasanhi ng ikaw ay maalta presyon at lumapot ang iyong dugo at magsanhi rin ng blood clot. So, ingat din tayo riyan at mas makabubuti rin na lagi tayong nagpapacheck up din sa doktor para namomonitor natin ang ating BP at saka ang ating sugar. Kaya naman, syempre, dapat matuto rin tayo ng health nutrition, kagaya ng mga pagkain ng mga mayayaman sa vitamin B at vitamin A, yan, para sa ating katawan. Kagaya ng prutas at ng gulay. Pero hindi lahat ng prutas ay okay kainin. Hindi kagaya ng ubas at saka ng mangga. Kapag sobrang hinog na sila, ay mataas din ang kanilang sugar. So, dapat, pwedeng kumain pero konti lang siguro. At, ayun nga, dapat ingat din tayo talaga sa ano. Dapat gulay. Ayan, gulay at saka prutas. Ayan, mayaman sa vitamin. Pangatlo, yan, ay ang usok ng sigarilyo. Oo nga, hindi ka naninigarilyo. Halimbawa, yung katabi mo, naninigarilyo naman, yung second-hand smoker, yan. So, mas matapang ang nikotin yan pag pumasok sa katawan ng second-hand. Yan. So, yung pong usok ng sigarilyo ay nagpapalapot po yan ng dugo. Ayan. At yan po ay bumabagal ang circulate ng ating dugo. At maaaring magsanhi rin yan ng blood clot. At posible rin tayo ma-stroke. Nakakapagpa-stroke talaga ang sigarilyo. Kung hindi ka naninigarilyo, yung katabi mo namin naninigarilyo, maaaring kaya mas makabubuti na umiwas ka na lamang o sabihin mo na bawal sa iyo ang sigarilyo dahil ikaw ay na-stroke. Pangapat, yan, iwasan din natin yung sobrang pag-iri. Ayan. Bawal din po sa atin ang stroke yan, sobrang umiiri.
lalo na ikaw ay dumudumi at may nahihirapan kang dumumi, pinipilit mong iiri yung idadagis mo ng todo. Ay yun po ay bawal. Kaya marami po sa mga na-stroke na nakarecover, nakikita sa banyo, ay utas na, patay na. Dahil yun, sa sobrang pagdagis, may napuputol po sa loob ng ating katawan. At disclaimer po, sasabihin ko po sa inyo, ako po hindi doktor o hindi physical therapist, professional. Yung pong aking binabahagi ay pinag-aralan ko rin po lamang at nalaman ko rin lamang po yan sa doktor at pinag-aralan ko rin pong mabuti. At ingat din, pagka pumupunta sa CR, hindi porket malakas ka na, nakakalakad ka na ng konti, nakakatayo ka na, ay malakas na loob mong pumunta ng banyo, pero ingat tayo dahil madulas. Maaring tayo ay matumba o madulas. So, kailangan din natin ng iba yung pag-iingat. So, maaring tayong gumamit ng basahan o kaya nakachinelas tayo na maganit ang aswelas. At lagi din po natin tatandaan na kailangan po natin na may regular check-up sa doktor. Kailangan na monitor ang ating BP at ang ating sugar. Lalo na kung ikaw ay na-stroke dahil sa taas na sugar, ay kailangan po talaga natin ng regular check-up. At kailangan din natin po na ma-lab test, yung malaboratorio para sa ating inner body, para malaman natin kung ang ating atay ay may fatty liver, ang ating kidney ay medyo napipilay na, at saka yung ating ihi ay dapat din na-check. Kasi po ay dahil sa yung na-stroke na kagaya ng diabetes, mataas ang sugar, ayan po ay nagkakaroon po ay ng komplikasyon sa mga inner body dahil humihina ang kanilang lapay. At yan po naman ay ayon sa doktor na nakausap ko. At yun din naman mga nirekomenda ng doktor na mga maintenance kagaya na sa high blood at sa sugar, ayan, at saka sa mga cholesterol, ay dapat po ay iniinom din natin yan ng regular. At wag po natin ititigil yan hanggat hindi sinasabi ng doktor na itigil. Maaring yan ibaba lamang ng volume ng gamot. Kung lagi nasa normal ang iyong blood pressure at ang iyong sugar ay lagi nasa normal, ay maaring bumawas lamang yan ng milligram. Ayan. So, pero hindi siya ititigil. Sapagkat ang maintenance ay forever. Iwasan din natin ang ma-stress. Ayan. Isa yan ay number 1 din na kasama yan sa mga maaari ka ma-stroke muli pagka ikaw ay na-stress. Sapagkat ikaw ay laging iniisip mo ay mga negativity. Kaya ka ma-stress. Marami kang iniisip na mga bagay na mga imposible. Ayan. So, dapat iniisip mo ay laging positive. Kaya mo yan. Maganda ang kalalabasan. Ayan. At saka mas makabubuti rin na magkaroon tayo ng meditation at yoga. Ayan, ganyan. Para maiwasan ang stress. Kapag ikaw ay na-stress at nasobra ka sa pagka-stress, uuwi yan sa pagka-depress. At pag ikaw ay na-depress, iyan na, nakakatakot. Kasama na rin diyan ang control your anger. Ayan, yung makontrol mo ang galit. Ayan, napakaganda na ano yan. Yung makontrol mo ang lahat, tapos tanggap mo kung ano nangyari sa iyo, nandiyan na lahat yan. Kailangan matanggap mo yung nangyari sa iyo Tapos makontrol mo yung galit. Kasi pagka lagi kang mainit ang ulo, ay talagang magkukos yan ng hypertension at maaaring tumaas ang iyong BP. At syempre naman, ang pinaka-importante sa lahat ay meron kang regular na ehersisyo. Yung may regular exercise ka, ginagawa mo lagi. Ayan. So, para mapanatili mong malusog ang iyong puso at saka ang iyong isip. At syempre, para rin na maibalik natin yung ating affected parts na tinamaan ng stroke, ay maibalik natin ng kahit na 85% at saka mapakinabangan natin siya sa mga gawain, di ba? At makabalik ka sa normal na pamumuhay. Yun ang napakalaga. May regular kang exercise na dapat lagi mong ginagawa. At sasabihin ko po lagi sa inyo na importante po talaga ay yung talagang ikaw ay gumagalaw ng gumagalaw. At pag ikaw ay gumagalaw ng gumagalaw, mag-iiba ang iyong aura Mag-iiba ang iyong pakiramdam. Gagaan ang iyong pakiramdam, tapos ikaw ay sisigla kapag ikaw ay laging gumagalaw. At saka tama yung exercise. Ayan, kapag lagi mong ginagawa yan, diyan na mag-uumpisa, mabilis mong development, ang progress ng paggaling. Iwasan din natin ang magpuyat. Ayan, talagang
Ang pagpupuyat po ay nagkokos ng pagtaas ng BP natin kapag ikaw ay napupuyat. Kulang ka sa tulog tapos yung diwa mo igising, lahat gising na, yun, nakaka-stress din doon kapag ikaw ay nagpupuyat. Importante ang may sapat kang tulog para ikaw ay nakaka-relax. Ayan, napakahalaga po ng tutulog. At kung ikaw naman ay hindi talaga makatulog, ay mas makabubuting ikaw ay magpainit sa umaga ng oras na alas 7, pagsikat ng araw, hanggang alas 9, ay napakaganda po niyan. At yan po, ayan sa ninyan, ay makakatulog ka sa gabi. Kapag nagawa natin ang mga bagay na yan at naiwasan natin ang mga dapat iwasan at yung mga dapat natin gawin, kagaya ng mga regular check-up, ay maduduktungan natin ang ating buhay ng mas mahaba pa. So, kaya nga tayo ay binuhay pa ni Lord kasi para tayo ay lumaban. At isa pa, ay para rin tayo ay matuto. Hindi naman tayo matututo kung hindi tayo magkakamali. Kaya mahalaga rin ang ikaw ay nananampalataya sa Kanya, ayan, pero tutulungan mo rin ang iyong sarili. Kay stroke, ilang ulit kong sasabihin ito na ikaw lamang talaga ang makapagpapagaling sa iyong sarili talaga. Nakadepende sa iyo ang paggaling mo. Lahat. Kailangan maniwala ka sa sarili mo, kailangan may motivation ka, always positive ang iniisip mo, tsaka alisin mo lahat yung mga negativity, yung mga iniisip mo na hindi mo naman dapat isipin, ay magpapa-stress sa iyo. Alisin mo yon. Kailangan maluwag na maluwag ang isip mo, relax ka, panatagal loob mo, tanggap mo kung ano nangyari sa iyo. Ayan, at nandyan lahat. Luluwag ang iyong pakiramdam. Tapos gumagalaw ka pa ng gumagalaw, ayan po talaga ang technique diyan. Ulitin ko po, ako po hindi professional, pero yan po ay base sa aking experience. Yan po ang ginawa ko. Kaya ako po ay nakarelax at naibalik ko po ang aking halos nasa 85% po ang aking kamay. Ayan, pero hindi ko naman po masasabing perfectly 100%. Lalo na po itong paa. Kasi po tanggap ko po naman talaga na hindi makakabalik ng 100% na galaw. Maliban lamang kung talagang ikaw ay sa loob ng 6 months ay ikaw ay napagaling na nakagalaw ka, ang iyong paa at kamay ay makakabalik ka talaga ng normal na 100%. At saka mga nakakabalik lang naman ng ganon ay yung mga kagaya ng transient ischemic, yun po yung mga mild stroke lamang. Ang transient ischemic ay nakakabalik sila ng halos sa 24 hours na parang walang nangyari. Kaya mga ka-stroke, mga kapatid na na-stroke, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Malaki pa ang pag-asa. Halimbawa ko na ang aking sarili. Ayan, ako'y masaya. Kahit ako'y ganito, masaya ako. Ako isa na akong PWD, pero masaya ako. Kasama ko ang aking pamilya, nakakapaghanap buhay na ulit ako, pero hindi nakakagaya nung dati. Ayan, at least ako'y masaya at nakakasabay ako sa normal na pamumuhay. At sana kayo ay ganun din ang mangyari sa inyo, basta laban lang, kay stroke laban lang, at matutupad rin ang iyong minimitate. Alam naman natin lahat na iyan ang ating talagang pangarap ngayon. Yung ikaw ay makagalaw ng maganda, yung makasabay ka sa normal na pamumuhay, di ba? Yun naman ang ating pangarap ngayon. So mangyayari yan kung gagawin mo yung mga nararapat na yan. At dapat mong iwasan, yung mga dapat iwasan ay wag mong gagawin. Iwasan mo. At makabubuti nga na magtanong tayo sa mga doktor pagka tayo nagpapa-check up kung ano ang bawal at kung ano ang dapat. Yan. So malaki ang maitutulong din yan ng doktor. At ngayon, nasa sarili mo na ang pagpapagaling niyan. Nakadepende na sa iyong sarili. So laksan mo ang iyong loob. Kailangan matapang ka. Kailangan na naniniwala kang ikaw ay gagaling. Yan. So maraming salamat sa panonood at yan lang ang aking masasabi. At ako po'y saludo sa mga na-stroke na lumalaban. At talaga namang naniniwala sa kanilang sariling kakayahan na makakabangon pa. So maraming salamat po at lagi po natin tatandaan na tayo po lahat ay gagaling, lalakas, at
titigas. Oh